Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po? May pipicture po tayo ngayon tungkol po sa ating safety, especially sa ating pong pamamahay, lalo na po sa mainit na panahon. Even though hindi naman po sa mainit na panahon, napaka-importante pa rin po nito, lalo na po sa safety natin. So ang pipicture ko po ngayon ay fire extinguisher po. So ano bang importansya ng fire extinguisher sa ating pamamahay? Napaka-obvious naman po. Magagamit natin siya, especially pag mayroong sunog. So ang tanong, alam ba natin siyang gamitin? Alam ba natin kung ano yung mga specification niya, kung saan siya pwede gamitin? So ngayon po, i-share ko po sa inyo kung ano yung mga natutunan ko tungkol po sa fire extinguisher. So every fire extinguisher po, mayroon po kayong makikita na picture na ganito. Bali dito banda guys, dito mo makikita yung specification ng fire extinguisher mo, kung anong klase siya, kung anong klaseng dry powder siya. Tapos dito sa banda na to, ito yung instruction kung paano gumagamit. Napaka linaw naman po ng instruction nila kung paano mo gagamitin. Tapos po, itong portion na to, dito mo malalaman kung saan mo siya pwedeng gamitin. So ibig sabihin guys, itong fire extinguisher na to guys, pwede siyang gamitin sa ABC class of fires. So yung fire extinguisher po natin ngayon is dry chemical na fire extinguisher. Tapos stored pressure type po siya. So to stored pressure type po siya. So ibig sabihin po, mayroon pong compressed carbon dioxide sa loob that serve as a propellant of our dry chemical powder. Ibig po sabihin, yung pressure po ng carbon dioxide sa loob, yun po yung tutulak ng dry powder natin palabas para magamit natin sa pagpatay ng apoy. Okay? Then next guys, dito po tayo sa specification. So yung chemical content natin sa loob is mono ammonium phosphate. Actually guys, mayroon tayong tatlong klaseng chemical. Una po is sodium bicarbonate at potassium bicarbonate, yung tinatawag nilang purple K. Pero yung ipipicture natin ngayon is mono ammonium phosphate. So yung mono ammonium phosphate guys is very effective po siya sa class A, class C, class A fire, class B at class C. Ibig po sabihin, pwede siya gamitin sa class A of fire, yung mga papel, wood, mga linen. Tapos yung sa class B din, liquid fire like oil, grease. Tapos pwede din siyang gamitin sa class C of fire. Yun po yung mga electrical. So yung working pressure niya po is 1344 kilopascal at 28 degrees centigrade. Ang periodic test pressure niya po ay greater than 2.5. Tapos
yung operatable temperature range niya is 40 degree to plus 48 degrees centigrade. So, paano ba ito gamitin? So, mayroon ding instruction dito guys. Ito, 1, 2, 3. Pero, para mas madaling tandaan nyo lang po yung word na pass. Pass. So, P E S S, pass. So P stands for pin. Ibig sabihin ito po yun. Ito po yung safety pin. Tapos aim. Ibig po sabihin ng aim is ito po, i-aim nyo po sa kung saan yung apoy. Tapos squeeze. Ibig sabihin, ito po, i-squeeze mo po yung lever. Ito po yung lever. Ito yung handle, ito yung lever. Huwag po tayong magkamali dyan. Tapos, sweep. Ibig sabihin po ng, tapos ang S. Ang last na S is sweep. Ibig sabihin po, sweep po natin ng ganito. Sweep po natin ng side to side. Para mapatay po natin yung apoy. Okay. Yung advantage natin sa ganitong klaseng fire extinguisher, dry powder, pag tama po yung application natin in less than 2 seconds po, depende sa laki ng apoy. Pag apply nyo po, less than 2 seconds, mamamatay po kagad yung apoy. Tapos, ito po ay economical friendly. Medyo mura lang po ang fire extinguisher na to. Tapos po, ang disadvantage naman po nito is ang dami po nating lilinisin pagkatapos. Lalo na po pag gagamitin natin sa electrical fire. Marami pong contamination na mangyayari, lalo na sa mga electrical parts. So, mahihirapan tayo restore ng mga electrical components kapag ito yung apply natin. So, yung advisable po talaga sa electrical fire, yung CO2 na fire extinguisher. Alamin po muna natin yung mga parts niya, kung anong tawag sa mga parts niya. Okay. So, ito yung tinatawag na nozzle. Tapos ito yung tinatawag na discharge tube. Tapos ito, tawag dito ay pressure indicator. Dito malalaman kung may laman pa ba yung extinguisher mo o full charge ba siya. Yan, may araw po sa gitna. Ito po, may araw po sa gitna. Yan, may araw po dyan. Yan po yung indicator. Pasensya na guys, medyo malabo. Tapos ito po yung outside cylinder. Tapos sa loob po nito is mayroong dry chemical sa loob hanggang dito. Tapos mayroon din pong inner cylinder sa loob. Mayroon pong inner cylinder sa loob. Ang inner cylinder sa loob, mayroon pong laman na CO2 gas cartridge. So, after that, ito po ang handle. Handle po ito guys. Tapos ito po yung lever. Lever para mag-activate. Tapos ito po yung tinatawag na safety pin. So, ayan nga guys. So, paano po ba ito gagamitin guys?
Una po, kunin nyo po kung saan siya nakasecure. Tapos, hawakan nyo po sa handle. Tapos, tanggalin mo po itong safety pin. Tapos, i-aim nyo po kung saan yung nasusunog. Hawakan nyo po ng mahigpit, either ganito or ganito. Tapos, kung naka-aim na kayo sa base ng fire, i-squeeze nyo po yung lever. Tapos, i-move nyo yung nozzle side to side habang naka-squeeze po kayo sa lever. Okay? Ganun lang po kasimple guys. Okay? Bali ang tamang posisyon po ganito po. Ganito. Ganito po yung paghawak ng fire extinguisher kapag ready to attack na po kayo. Ready to attack na po kayo, lalo na natanggal nyo na po ang pin. Ito po, ano pa natanggal. Dito po kayo hawak, huwag po dito para hindi nyo po may squeeze by accident, okay? Tapos, additional information po pala guys. Kapag ka humawak po kayo ng nozzle, kailangan hawakan nyo po ng mahigpit guys. Kasi pressurized po ito. Pagka hindi po maganda yung hawak nyo, pwede pong pumalo ito ng ganyan. Mabitawan nyo ba? Pumalo ng ganyan. Natamaan po kayo. Delikado po ito. Kaya kapag nag-activate na po kayo ng dry chemical, make sure po na mahigpit yung hawak nyo. Kung hindi po, pwede din ganito yung hawak nyo. Tapos, gano nyo, side to side. Okay? Kasi pagka ganyan, may tendency na hindi mahigpit yung hawak nyo. Pag release nyo, biglang gaganon. So, madisgrasya pa kayo. So, make sure to be safe. Lalo na pag sa sitwasyon na ninervyos na kayo guys, hindi na kayo nakakaisip ng matino. So, yun nga guys. Yun po yung fire extinguisher natin. Bakit ko po nasabing napaka-importante po ng fire extinguisher, lalo na po sa ating mga bahay. Mayroon po akong experience guys sa Bulacan, malapit sa doon sa bahay ng kapatid ko. Ngayon, natutulog na po ako guys. Bigla pong may sumigaw na sunog. Tapos, ginising na lang po ako ng kapatid ko. Na sabi niya, kuya may sunog. Ngayon, ano yung ginawa ko, pinuntahan ko yung sunog. Tapos, sinubukan kong pumasok sa loob. Ngayon, ang nangyayari, nagpalit, mayroong isang bahay doon na nagpalit sila ng yung single burner na stove. Single burner. Ngayon, pag sirado nila ulit, hindi na nasirado ng maayos, may leak pala. Ngayon, ginamit nila. Nung ginamit nila, lumabas na yung apoy sa gilid. Ngayon, hindi nila mapatay-patay kasi kahit isarado mo yun, tuloy-tuloy ulit yung apoy nun. Buti na lang hindi nasunog, hindi sumabog. So, ang ginawa nila, para siguro para mapatay, tinapon nila malapit dun sa lutuan nila. Tapos tinambakan nila ng anong tawag nito, mga kumot. Ngayon lalo lang lumaki yung apoy. Nung dumating ako, halos hindi na makapasok kasi puno na ng usok. Buti na lang mayroon naman silang sinasabuyan naman nila ng tubig, pero hindi pa rin namatay yung apoy. So lumalaki na yung apoy kasi nasusunog na yung mga kumot na nilagay nila. Tapos medyo kumalat na rin doon sa lutuan nila kasi kahoy lang yung lutuan nila. Ngayon ang nangyari, lumabas ako ulit. Nung pagkalabas ko, timing din na yung kapitbahay mayroong fire extinguisher, dry powder din na fire extinguisher. So ang ginawa ko,
Kinuha ko po yung fire extinguisher kasi hindi din nila alam gamitin. Kinuha ko po yung fire extinguisher, tapos pinuntahan ko yung kung saan yung nasusunog. Tinira ko po ng fire extinguisher. Yun, doon po namatay yung apoy. Tapos ang ginawa ko, kinuha ko yung tangke ng stove. Lakas naglilik pa siya. Tapos ginawa ko, tinapon ko doon sa bakante na lote ng subdivision. Tapos yun nga, grabing pasalamat nila. Yun nga, dahil doon sa nangyari na yun, laking aral talaga na mayroon dapat tayong mga fire extinguisher sa bahay natin. Hindi naman natin alam kung, kasi dinidisregard lang natin kung minsan kasi sa isip natin hindi naman magkakasunog kung ano. Pero in case of emergency guys, napaka useful talaga guys. It can save a lot of lives, especially po kung mayroon kayong fire extinguisher. Maagapan nyo ng maaga yung apoy, kasi pagka hindi nyo po napaagapan yan, lalaki yan at mahirapan na kayong pigilan, especially kung malayo sa inyo yung bumbiro. So nung natapos na lahat, napatay na namin yung apoy, saka dumating yung bumbiro. Tapos nag-usap kami saglit na may-ari, nagpasalamat siya. Disclaimer lang po guys, basic information lang po yung sinishare ko, kasi hindi naman po ako bumbero. So sinishare ko lang kung ano yung mga basic information na importante, lalo na sa in case of emergency. So yun nga guys, doon na nagtatapos ang ating video. Sana mayroon po tayong natutunan, na useful information kahit konti. So thank you and see you sa next video. Thank you. Tsaka shout out nga pala sa mga nag-view ng YouTube channel natin. Kahit na hindi pa masyadong maganda yung contents ng YouTube channel natin, nagbibigay po kayo ng oras na panoorin. Maraming salamat po sa inyong lahat. If you find out that this video is informative and useful, please like and share para din matutunan ng iba. Pero kung hindi naman po, wala pong problema. Thank you na lang po sa pagbisita sa channel natin. Ingat po kayo and God bless you all. Thank you.